Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana matapos niyong panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko, ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads sa mga vlogs ko, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko makasahan niya sa ating mga kaguruan. Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung ating topic ngayon, magkwentuhan muna tayo, Alam niyo, mula nung nag-resign si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto bilang DepEd Secretary last June 19, 2024, till now o hanggang ngayon ay wala pa tayong naririnig na pahayag from our President Bongbong Marcos kung sino yung ipapalit niya kay Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. Sa pagkakaunawa ni Sir Bong, till July 19 pa magi-stay si Vice President Sara Duterte sa DepEd, So, meron pa siyang almost 3 weeks to stay as DepEd Secretary. So, ganun yun. Pero kaya ng sinasabi natin, till now ay wala pang nasasabi o naipapahayag ang ating President Bongbong Marcos kung sino ang ipapalit niya kay Vice President Sara Duterte. Pero may mga suggestions or proposals tayo na nababasa o nakikita sa social media na mga personalidad na binabanggit na posibleng pumalit kay Vice President Sara Duterte. Like itong si former Vice President Leni Robredo. Pero sabi niya, nakapokus na siya na tumakbo bilang mayor ng kanilang bayan. At binabanggit din si Yorme Isko Moreno, binabanggit din si Congresswoman Franz Castro ng AP. Yung isa ay na taga-Ched ay nababanggit din, binabanggit din si Milwilda Guevara ng Sinergia Foundation, At si Sir Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition ay nababanggit din, And even si Senator Win Gatchalian at si Senator Angara ay nababanggit din na mga posibleng pumalit kay Vice President Sara Duterte at marami pang iba. Kaya lang till now, ay wala pang napipili sa pagkakaunawa ko, si President Bongbong Marcos para maging bagong DepEd Secretary, Yung mga nagtatanong ng PBB, Kasi may mga napapanood tayo sa ibang vlogs, sa YouTube, meron na raw SARO, etc., Pero, kausap ko Sir Benjo Basas, nung isang araw lang, ang sabi niya, wala pa raw malinaw sa PBB ng ating mga guro. Ang sabi niya, susulat ang Teachers Dignity Coalition sa DBM para tanungin itong ating PBB na matagal nang inaantay ng ating mga guro, Sir Bong, meron pa bang PBB? Siyempre naman meron kasi hindi naman suspendido ang PBB ng 2022. Ito kasi yung tatanggapin natin na PBB this 2024. Maliwanag ba? Puntahan na natin yung ating topic pag-uusapan sa vlog ko ngayon, Kasi may mga guro na nagtatanong kung magre-report na raw ba sila ng July 1, 2024 kasi next week na yan. Or kung official reporting na raw ba this July 1 yung ating mga guro sa public schools. Kasi itong June 2024, in the entire duration of June 2024, talagang undisturbed, undisturbed vacation ng ating mga guro. Talagang may DepEd order na huwag bigyan ng task ng work yung ating mga guro this June. So matatapos na itong June, Last week na tayo ng June and comes next is July. So magre-report na ba yung ating mga guro
Ito ba yung first day ng ating mga guro, July 1? Ang sagot ay hindi pa first day ng ating mga guro ng July 1, hindi pa official reporting ng ating mga guro ng July 1. Kaya lang, dahil ang July ay enrollment period at Brigada Eskwela activities, pwede naman i-require ng ating mga principals yung pagpunta ng ating mga guro sa paaralan. Kasi kung hindi pupunta or hindi magre-report sa paaralan, sa school, yung ating mga guro for enrollment or brigada activities, this July, sino ang magmaman or sino ang mag-handle ng mga importanteng school activities na binabanggit ko? Meron pa tayong National Learning Camp. Tama ba, Sir Bong? Hindi naman pwede solohin ng inyong mga principals yung trabaho ng mga binabanggit natin. At hindi ito pwedeng gawin lang ng ating mga department heads. Dapat kasama yung ating mga guro. Tama ba si Sir Bong? At ito namang mga activities na ito ay regular nang ina-undertake, ginagawa ng ating mga guro na matagal ng panahon. Kaya kung pinapupunta yung ating mga guro for enrollment or Brigada Eskwela activity this July, dapat mag-comply yung ating mga guro. Sir Bong, official reporting na po ba this July 1? Gaya ng sinasabi ko, hindi pa official reporting ng ating mga guro itong July 1. Kasi ang official reporting ng ating mga guro ay kailan? July 29 pa, doon sa opening of classes. So yung pag-render nyo ng task this July for enrollment or Brigada Eskwela, this is in the exigency of the service. Sir Bong, maa-absenan po ba kami kung hindi kami makakapag-report for enrollment or Brigada Eskwela? Hindi kayo aabsenan. Kaya lang, kung hindi kayo pupunta, paano yung enrollment nyo, Paano na yung Brigada Eskwela nyo kung wala yung ating mga guro? So, naiintindihan ba, Sir Bong? Alam nyo, hindi lang enrollment and Brigada Eskwela ang school activities natin for July. Alam nyo, meron din tayong National Learning Camp at yung 1 week preparation natin before the opening of klase. Alam nyo itong mga binabanggit ko, need talaga ng participation ng ating mga guro dito sa, ulitin ko, mga binabanggit natin activities natin for July. So, nauunawaan ba si Sir Bong? Kasi kung hindi kayo magre-report or magpa-participate, hindi magpa-participate yung ating mga guro, yun ang ibig kong sabihin, sino ang gagawa ng mga activities na binabanggit natin. Hindi ito may execute kung wala yung ating mga guro. So, naiintindihan ba, Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.